pa kayo matutulog na dalawa? May pag-uusapan lang ho kami. Anong pag-uusapan natin? Kumusta naman yung pagkikita ni Guada at saka ni Charlie? Ayun, okay lang. Gustong makita ng bata yung lola niya next time. Para mabigyan uli ng pera? Ano? Ito, Rosa Camila. Ano ibig sabihin niya, Rosa Camila? Bakit mo pinapakialaman ang kotse ko? Rosa Camila, mag-asawa tayo. Nagtataguan tayo ng sikreto. Kahit na, wala ka pa rin karapatang pakialaman ng personal kong gamit. Hindi barya yan. Mahigit 10 milyong piso. Hindi mo man lang sasabihin sa akin kung para saan yan. Para kay daddy to. Aanhin niya yan. At bakit naman magbibigay ang pamilya ni Guada sa pamilya mo? Sinasayang mo lang pagsimba mo araw-araw dahil sinungaling ka pa rin. Rafael? Sa akin yung pera na yun eh. May utang sa akin si Guada. Bayad niya sa akin yan. Ngayon, pwede ba magpatulog na tayo? Hating gabi na, nakakaya sa mga kapitbahay natin. Meron pang isang kuta tayong pwedeng pagtaguan. Malapit lang dito pero medyo malapit na rin sa bundok. Kailan tayo pwede umalis? Kahit bukas, pagkakuha niyo ng perang padala ni Rosa Camila. Carlito, bukas pag nagkita kayo ni Rosa Camila, sasama ako. Bakit hindi? Actually, okay nga yun dahil nakita na rin kami doon isang araw eh. Maganda rin yung paibay-bay yung nagpupunta doon. Kung gusto mo, ikaw na lang muna magpunta doon. Hindi pwede. Walang magdadala ng pera dito. Ano ibig mo sabihin? Carlito, sasama na ako kay Rosa Camila. Gusto kong matuloy ang kasal namin ni Guada. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Andres. Para kay Carlito talaga ang pera na to, ma. Nagkikita na naman kayo ni Carlito. Wala kasi siyang matakbuhan eh. Rosa Camila, hindi mo ba naiisip na wanted si Carlito? Pag nakita ka nilang kasama niya, pati ikaw huhulihin. Ma, ginagawa ko lang naman din to para kay Charlie eh. Paano kung malaman na naman ni Rafael, ha? Oo, nagdududa na siya, pero mamaniwala ka. Wala naman kaming ginagawang masama eh. Rosa Camila, hindi mo ba naiisip na pag nahuli kayong dalawa, pareho kayong mawawala kay Charlie? Paano na ang bata? May daan sa likod diretso sa bundok. Tatawid ka ng 2 baryo. May makikita kang kakahuyan sa tabi ng sapa. Andun lang kami. Mga ilang oras yung layo nito? 4 o 5 oras kung nagmamadali. Sige. Susunod na lang ako dun. Kasi nag-text si Father Arvin at medyo nagbago ng plano. Hindi raw siya makapunta dito bukas. Andres, mukhang tayo ulit ang luluwas dun. Eh may paraan ba para masabihan si Rosa Camila na mapapunta rin dun si Guada? Sinabi ko na nga na bababa ka na eh. Actually, nag-text si Father Arvin at sabi nandun na si Guada. Alam mo, pareho ako mag-isip ng utol ko. Mag-iingat kayo bukas. Carlito,
At least makakatulong pa rin ako sa inyo ng pinansyal. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko kayo makakalimutan. Lalo ka na, Malaya. Andres, huwag mong kalilimutan yung litrato ni Charlie, ha? Napaalala ko na. Eh sige na, lakad na kayo. Baka gabihin pa kayo. Sige na. Salamat po sa inyo. Tito Andres, mag-iingat po kayo. Ay! Shh! Malaya, huwag ka nagsasalita ng ganyan. Ate Angie, bakit ho? Hindi. Kasi merong kasabihan ng mga matatanda na pagka isang bata ay nagsabi na mag-ingat ka sa isang panganib, may nangyayari masama. Min, Malaya. Oh, Rafael. Ay, itong nabalitaan ko nung isang araw daw kayo masyado nang matakutin. Hindi naman ho kasi ako sanay sa ganito eh. Naintindihan kita. Kaya nga sa inyo sa lahat, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko sa bahay ninyo. Salamat ho. Mahal mo bang asawa mo? Let me rephrase the question. Mahal mo ba ang buhay mo? Don't be scared. Huwag kang matakot. Kasi gusto ko lang malaman na kung sakasakaling magkagipitan muli, ikaw ba'y papalit pa sa mga Montemayor? Good. Alright. Yan ang gusto kong malaman. And from now on, tinitiyak ko sa iyo, wala nang pre-pressure sa iyo, wala nang mananakit sa iyo. I give you my word. Magtutulungan tayong dalawa. Okay, you can go. Oh, hindi mo malang mabubuksan yan. Kay President Montemayor to. Baka nandyan lahat ng papeles ng kayamanan mo ni Payero. Ang sabi niya sa akin, ito raw ang pinaka-importanting bagay sa buhay niya. Bakit niya hindi mo buksan? Alam mo, Pampilo, pwede ka na umalis dito. Kami ni Lucinda, may plano na. Huwag mo sabihing itatakbo ko to, Nestor. Wala ka pa ba natutunan sa mga nangyayari sa atin? Alam mo, ang papangit lahat ang natutunan ko. Tsako, ayaw mo rin yun. Kaya, kung ako sa'yo. Pag namatay ako, Nestor, masaya na rin ako. Kasi naalis nila yung anak ko dito. Yun lang eh. Kahit na anong gawin ko para sa mga Montemayor eh. Ikaw, wala ka bang dapat ipagpasalamat sa kanila? Ewan ko. Wala kasi nung nasira yung pamilya namin. Wala akong maramdaman na dapat magpasalamat ko sa kanila. Buhay ka. Hanggang kailan? Nasaan si Rosa Camila? Ba, ewan namin. Baka nasa simbahan. Simbahan, gabing-gabi? Bakit wala bang simbahan bukas ng gantong oras? Hello? Supreme Commander, good evening ho. Yung simbahan nung pinupuntahan ni Rosa Camila, meron ho bang nagbabantay? Ganun ho? Sa labas lang ho? Papunta na ho kasi dyan eh. Kinakabahan ho ako para sa asawa ko. Baka naman ho pwedeng alalayan siya sa loob. Sige, salamat. Father, Guata, dumating na ba sila?
Natala lang ng checkpoint, pero papunta na sila. Sandali muna, nininervyos ako eh. Baka mamaya makilala si Carlito. Huwag ka mag-alala, Guada. Nakadisguise si Carlito. Si Andres ba kasama niya talaga? Oo. Father, talaga bang matutuloy yung kasal namin ni Andres? Pwede ba talaga? Guada, in place pa rin lahat ng rules of marriage kahit may hunta na. Pasensya na kayo, Han. Kinakabahan talaga ako, nininervyos ako. Ikaw ba? Hindi ka kinakabahan, Rosa? Sanay na ako. Nagpasabi ang Papa. Darating siya, General Gonzalo. Maraming salamat po, Your Eminence. And it's very ennobling for me personally na malaman ko na kayo pala sa simbahan ay nasa likuran ko sa aking maliit na pagpupunyagi na maituwid anuman ang baluktot sa ating lipunan. Thank you, Your Eminence. Simula pa lang. But still, thank you. Pero hindi po yata lahat. Kasi po, yung anak ng presidente, si Rosa Camila, kung sama nagsisimba na sa anumang paroko araw-araw, nag-aalala lang po ang kanyang asawa. Baka ito ang paraan para maliwanagan si Rosa Camila sa lahat ng mga nangyayari sa kanilang buhay. O kaya, Your Eminence, baka naman magamit ang kura paroko para maliwanagan si Rosa Camila sa iba't ibang bagay. Your Eminence, you know me very well, I am a Christian soldier. Hindi ko po pagbabawalan ng sino man deboto sa kanyang pananalig. Pero hindi po ba, Your Eminence, yung pong deboto ay parang iba sa panatiko? Kaya mo, kakausapin ko yung pare ng simbahan na sinasabi ko. Thank you, Your Eminence. Maraming salamat. Oh, and by the way, I almost forgot, Your Eminence. Another reason why I came here. Bukas po ng umaga, first hour in the morning, ipapadala ko po rito yung blueprint at perspective ng panibagong katedral na itatayo po natin alay sa aking patron saint na si St. Jude Thaddeus. Ang patron ng mga imposible. Opo, imposible. Kasi, Your Eminence, I believe, nothing in this world is impossible pag ginusto niya sa taas. Andres! Siguro bigyan mo natin sila ng panahon na mapagsarili sila. Upo muna tayo. Teka muna. Andres, ano ba yung nakaumbok sa damit mo? Ha? Ha? Ano yan? Hoy, ano yan? Nakaw, galing ako na magdala. Hoy! Ano yun? Putok yun ah! Umalis na kayo! Hindi, sandali. Umalis na kayo! Hindi kayo dapat makita dito! Bilis! Umalis na kayo! Ano nangyari dito? Welcome to San Dionisio, Mr. Nestor Adorable. Hop. Baka gusto mo muna makiusap sa resistensya sa'yo. O baka naman gusto mong patayin na kita rito.
Lakad. Dali mo. Dali, dali. Paano si Juana? Paano si Andres, Carlito? Huwag kang kikilos ng masama, Nestor, ha? Papatay mo rin naman ako eh. Ikaw naman kasi matagal ng kasalanan. Inungkat mo pa. Ayop ka, Alberto. Ikaw ang sumira sa buhay ng pamilya namin. Kaya natuto akong magaganti sa pamilya mo. Paano ngayon yan? Ako pa rin ang nagwagi. Patay mo na ako, Alberto. At pinuhay mo ako. Tigilan mo nga ako, ha? Hindi pelikula to, Nestor. Papatayin kita. Naghahanap lang ako ng magandang libingan mo. Akin na muna yung cellphone. Akin na yung cellphone mo. Anuin mo? Yan ang unang-unang preba ng pagbumulto sa pamilya natin. Talian mo. Lusong na. Lusong na! Hindi ko gagawin yun. Hindi ako tulad ng duwag. Lumusong ka na. Malay mo, sa bilis mong lumangoy, baka makatakas ka pa sa akin. Dali na.